Hello people! Ang sweets for our Ramadan Day 2 for today ay kunafa. So sa kunafa do, any brand pwedeng pwede. So ito yung akin, Sanbula ang brand. Kung kami lang dito sa bahay or para lang sa mga amo ko dito, itong dough na to or isang pack na to ay tatlong gawa or tatlong luto ako. Ang una kong ginawa dyan, tinanggal ko sa packaging tapos parang hinimay-himay ko siya. And then, hinayaan ko lang muna siya na mag-dry ng kunti. Habang nag-asikaso ako ng mga ibang lulutuin, hinayaan ko yan dyan sa lagayan na yan. Pero pwede naman talaga, diretso na yan. Pagtanggal sa packaging, gupit-gupitin nyo na and then lagyan nyo na ng butter. Ako dito, gumamit ako ng akawi cheese. Kung walang akawi cheese, pwede yung nabulsi cheese. Or kung wala talaga, mozzarella na lang lahat. Pwede kayong mag-mix ng mozzarella and halloumi cheese. Pero yung halloum, sobrang salty nun. Kaya kailangan talaga ibabad yun ng hot water, ng overnight. Itong akawi cheese, maalat din to. Kaya hinugasan ko yan ng hot water ng mga 3 to 4 times. Maganda yan talaga ibabad overnight para matanggal talaga yung alat. Last year, ang ginawa ko dyan, hiniwa ko ng manipis and then inislice ko ng mga small cubes. Ngayon naman, naisipan ko na ilagay ko gamitan ko yan ng immersion blender. Pero wag niyong gayahin yung ginawa ko. Mas maganda yung meron pa siyang texture ng akawi cheese. Yung hiwain nyo lang yun ng maliliit. And then, gumamit ako ng tatlong fresh cream, tatlong can na yan, and gumamit ako ng analog in can or all-purpose cream sa atin. So, ito na nga, i-skip nyo tong tong episode na to kasi hindi siya maganda dahil yung hinahanap kong texture ng akawi cheese is yung para siyang mozzarella na ano man tawag doon? Muinat-inat ba? Sa mukha sa Tagalog Hindi agad ako ng mozzarella cheese dyan pero kung gusto nyo ng akawi lang lahat, pwede naman. Yung mixture na yan, hindi ko naubos. Depende yan sa kalaki ng gamitin nyo na baking pan. So, mag-umpisa na tayo mag-assemble. Kumuha lang ako ng dough na enough para makover lahat ng baking pan. So, gagawa tayo ng parang sandwich method. Una, yung itong kunafa dough. Yung kunafa dough naman ay lalagyan natin yan ng butter, melted butter. So, ang ginamit ko na melted butter dyan, 1 stick yan, unsalted butter. Sa paggawa naman ng kunafa, maraming way. So, depende yan sa inyo kung ano yung gusto nyong way. Sa baking pan naman, it's up to you kung ano yung gusto nyo. Pwede nga yun, single-single lang. Sa mga single dyan. Kumuha kayo ng mga maliliit, parang cupcake. Gumamit kayo ng cupcake molder, gano'n. I-mix lang natin mabuti yung butter sa dough para even naman yung pagkalagay. And then, gumamit ako dyan ng Pyrex. Clear yung ginamit ko para makita ko yung dough kung gano'n na siya or ano yung kulay niya, kung golden brown na yung bottom niya, gano'n. Gusto ko lang ng gano'n para mapadali tayo. I-layered lang natin ng mabuti yan para even naman yung paglalagay, i-press natin yan gamit ang kamay. Kung meron kayo mas magandang presser dyan kaysa sa kamay, di kayo na. Kung gusto niya yung kunafa nyo ay red ang color or orange, kagaya ng mga nabibili sa restaurant, mag-add kayo ng saffron o di kaya colored, food color. Doon nyo i-mix yung color kung gusto nyo. Doon nyo i-mix yung color sa butter na bago nyo ilagay sa kunafa dough. And then, pagkatapos natin na layered, yung first layered ng kunafa dough, ilagay na natin yung ating cheese and cream mixture, and then naglagay ako ng 2 tablespoon ng sugar, and itong pinakalas ay cardamom powder. Very konti lang talaga na cardamom powder, pero pwede nyo naman i-skip yan kung ayaw nyo. And then, yung natirang kunafa dough na may butter, ilagay na natin sa top. Yan na yung panghuli. And then, i-press natin yan ng konti. Pagka-serve nyan, it's either i-flip up nyo yan or i-serve yan na as is lang na ganyan. Okay na. I-bake natin yan sa preheated oven ng 350 Fahrenheit na temperature. I-bake natin yan ng 1 hour until ganito na yung itsura niya. Brown na yung ilalim niyan. And then, ilagay ko na yung apoy sa top para mag-golden brown or mag-broil lang yung ibabaw. Ganyan na yung itsura niya. Pero, pag mag-serve na, pwede nyo yung i-flip up or i-serve nyo yan sa ibang lagayan para mas firm yung top. Yung sa bottom kasi mas firm yan So, bago yan i-serve, i-drizzle natin yan ng sugar syrup. Yung ginawa natin kahapon na na-upload ko, ito na yon. Itong gamit na talaga na syrup.
sa Ramadan. Sa sugar syrup naman, depende sa inyo kung gaano karami or gaano katamis yung gusto nyo. Pwede nyo nga ibuhos yung sugar dyan kung kulang talaga kayo sa tamis sa buhay. Nag-drizzle na ako ng sugar syrup pero nag-serve pa rin ako ng kunting sugar syrup aside kung gusto pa ng mga amo. Nagtap lang ako ng crushed pistachio nuts. So that's all people. Ready to serve na yan with Arabic coffee and dates.